Maraming tao ang nagtatanong sa sarili, bakit palagi tayong naa-attract sa maling tao? Ang sagot ay mas malalim kaysa sa simpleng chemistry o luck. Sa video na ito tatalakayin natin ang 12 psychological reasons kung bakit tayo nahuhulog sa maling tao, mula sa subconscious triggers hanggang sa emotional patterns na hindi natin namamalayan. Hindi ito tungkol sa pagmumura o judgment sa sarili. Ito ay tungkol sa awareness. Kapag naiintindihan mo ang dynamics ng attraction at manipulation, mas madali mong makokontrol ang sarili mo at ang relasyon mo sa iba. Bawat isa sa atin ay may pattern sa pagpili ng partner. May mga factors na nakakadraw sa atin kahit alam natin sa sarili natin na mali ito. Psychology, ito ay natural, pero pwede mong baguhin sa pamamagitan ng understanding at strategy. Sa video na ito, tatalakayin natin hindi lang kung bakit ka na-attract, kundi pati kung paano i-recognize ang warning signs bago ka masaktan. Ang kaalaman ay power, at ang power ay control. At bago tayo magsimula, may isang comment sa nakaraang video na gusto kong sagutin para mas maintindihan nyo rin kung paano ginagamit ang dark psychology sa real-life scenarios. Sa komento ni Ronel Pugo, sasabi niya, "Sobrang talino mo. May point ka sa mga sinasabi mo ngunit sa babae ka lang. Nakafocus kaya mo babasahin ang talinghaga sa Biblia at maunawaan ito." Alam mo Ronel, napansin ko yung comment mo. Nakakatawa ka. Baka sobra ka lang ma-entertain sa sarili mong assumptions. Alam mo, may mga tao talagang nakafocus sa ibang bagay at may mga tao naman talagang nakakaintindi sa dynamics ng tao, emosyon at power. Kung kaya ko basahin at maunawaan ang talinghaga sa Biblia, syempre. Pero alam mo rin ba na karamihan sa mga tao, kahit nagbabasa, hindi naiintindihan ang underlying patterns sa puso ng tao? Ang talino ko ay hindi lang sa mga libro. Nasa pag-intindi rin sa tao, sa strategy at sa manipulation na hindi halata. Kung gusto mo, pwede kitang turuan, pero siguraduhin mo munang may open mind ka at hindi puro bias lang. Sa mundo ng dark psychology, ang una mong kailangang matutunan ay mag-observe bago mag-react. Number 1, naakit ka sa tao na nagbibigay ng emotional rush. Maraming beses, na-attract tayo sa maling tao. Dahil nagdudulot sila ng matinding emosyon, mabilis ang kilig, exciting ang interaction, o minsan nakakairita pero adrenaline-filled ang presence nila. Ang brain natin ay natural na naghahanap ng reward, kaya kahit alam natin na mali ang choice, paulit-ulit pa rin tayong bumabalik. Halimbawa, may isang lalaki na palaging naakit sa babae na unpredictable ang mood. Kapag mabait, sobrang saya. Kapag distant, sobrang lungkot o frustration. Kahit nakakasakit minsan, bumabalik siya dahil nararamdaman niya ang high sa emosyon. Ang pattern na ito ay tinatawag sa psychology na intermittent reinforcement. Kapag may halong reward at punishment, mas nagiging powerful ang attachment. Kahit alam mong mali, nahuhulog ka dahil sa dopamine spike sa utak. Kung naiintindihan mo ito, makikita mo na hindi ang tao ang problema, kundi ang emotional loop na pinapagana ng subconscious mo. Dito nagsisimula ang control. Kapag na-recognize mo ang pattern, pwede mo nang baguhin ang reaksyon mo at hindi basta-basta mahulog sa maling tao. Sa huli, ang unang hakbang sa pag-iwas sa maling attraction ay awareness. Kapag alam mo kung paano gumagana ang utak mo at ang psychology ng attraction, mas madali mong makokontrol ang sarili at pipili ng taong tunay na magdadala ng value sa buhay mo. Number 2, naakit ka sa tao na nagbibigay ng validation. Isa pang dahilan kung bakit nahuhulog tayo sa maling tao ay dahil sila ang nagbibigay sa atin ng validation, pansinin, purihin o iparamdam na espesyal tayo. Kahit alam nating hindi sila compatible o may red flags, natutulala tayo sa atensyon at approval na nakukuha natin mula sa kanila. Halimbawa, may babae na palaging nagpapakita ng interest. Kapag nagpakita ka ng effort o nag-adjust sa gusto niya, kahit paulit-ulit niyang binabago ang trato niya, nakakaramdam ka ng excitement tuwing nakukuha mo ang approval niya. Dito nagiging addictive ang interaction. Psychologically, ito ay tinatawag na reward-seeking behavior. Ang utak natin ay nakakalink ng good feelings sa taong nagbibigay ng approval, kaya mas tumatagal ang attachment kahit mali ang sitwasyon. Ang problema, kapag sobra ang dependence mo sa validation, nawawala ang control at nagiging desperate ka. Ang high-value male ay nakaka-recognize ng pattern na ito at natututo siyang huwag basta-basta humingi ng approval sa maling tao. Sa awareness na ito, natututo kang mag-set ng standards at boundaries. Hindi ka basta-basta naapektuhan ng mood or opinion ng ibang tao at mas nagiging strategic ka sa pagpili ng taong karapat-dapat sa oras at atensyon mo. Number 3, naaakit ka sa tao na nagpapakita ng challenge. Madalas tayong nahuhulog sa maling tao dahil sila ang nagdudulot ng challenge sa atin, hindi sila madaling makuha.
O palaging may kakaibang ugali na kailangan mong i-figure out? Ang utak natin ay natural na na-excite sa challenge, kaya kahit alam natin na mali ang relasyon, na-attract pa rin tayo. Halimbawa, may babae na palaging distant at unpredictable. Kapag nagpakita siya ng attention, parang reward ito, at mas pinipilit mong makuha ang kanyang approval. Ang adrenaline at excitement sa bawat maliit na victory ay nagiging addictive kahit na paulit-ulit kang nasasaktan. Sa psychology, ito ay tinatawag na intermittent reinforcement. Ang reward na hindi palaging dumarating ay nagpapalakas ng attachment sa tao, at kahit mali ang choice, bumabalik ka pa rin sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit mahirap bitawan ang maling tao. Ang challenge-based attraction ay nagbibigay ng illusion na kontrolado mo ang sitwasyon, pero sa katotohanan, ang ibang tao ang nagmamanipulate ng emosyon mo sa pamamagitan ng unpredictability. Kaya naman, importante na maging aware sa pattern na ito. Kapag sobra kang naa-attract sa challenge, nagiging emotional roller coaster ang buhay mo. Nawawala ang control, lumalala ang stress, at nagiging vulnerable ka sa manipulation at toxicity. Ang unang hakbang sa pag-iwas sa maling tao ay ang recognition. Kapag alam mo na nahuhulog ka dahil sa thrill ng challenge, mas madali mong pipiliin ang taong may tunay na compatibility at hindi lang naglalaro sa emosyon mo. Sa huli, ang high-value male ay nakaka-observe at nakaka-assess. Hindi siya basta nadadala ng challenge o thrill. Siya ang may control sa sarili niyang emosyon at choices. Ang pagkilala sa challenge-based attraction ay nagtuturo kung paano mag-focus sa long-term value kaysa sa pansamantalang excitement. Number 4. Naaakit ka sa tao na nagpapakita ng kakulangan na pwede mong ayusin. Isa pang dahilan kung bakit tayo nahuhulog sa maling tao ay dahil nakikita natin ang kakulangan nila at subconsciously naiisip natin na kaya natin silang ayusin o baguhin. Ang utak natin ay nagkakaroon ng satisfaction kapag nakakatulong tayo o nakaka-improve ng ibang tao. Kaya kahit mali ang relasyon, na-attract tayo sa ganitong dynamics. Halimbawa, may babae na palaging indecisive or emotionally unstable. Sa umpisa, naiisip mo na kaya mo siyang suportahan at gabayan. Ang sense of control at purpose na dulot nito ay nagbibigay sa iyo ng emotional high. Sa psychology, sinuspag the savior complex. Ang tao ay naa-attract sa sitwasyon kung saan pwede siyang maging hero o protektor kahit alam niyang hindi sustainable o healthy ang relasyon. Ang problema, kapag sobra kang nahuhulog sa ganitong type, nagiging drained ka emotionally at physically. Madalas kang nawawalan ng energy, self-respect, at focus sa sariling goals dahil sa pag-prioritize sa problema ng ibang tao. Kapag na-recognize mo ang pattern na ito, mas madali mong malalayo sa maling tao. Ang awareness ay nagbibigay sa iyo ng control para hindi basta-basta mahulog sa trap ng I can fix them mentality. Ang high-value male ay nakaka-distinguish ng boundaries at hindi basta-basta nadadala ng kakulangan ng iba. Alam niya kung hanggang saan lang ang involvement niya at kailan dapat lumayo para protektahan ang sarili. Sa huli, ang pagkilala sa attraction na dulot ng desire na ayusin, ang iba ay nagtuturo sa iyo kung paano maging emotionally mature at selective sa pagpili ng partner. Ang tunay na value ng isang lalaki ay nakikita sa control, focus, at awareness niya sa sarili at sa relasyon. Number 5. Nababighani ka sa tao dahil sa kanyang karisma at aura. Minsan, nahuhulog tayo sa maling tao dahil sa natural nilang karisma at presence. Hindi ito tungkol sa pisikal na itsura lamang, kundi sa aura na nagpaparamdam ng confidence, mystery at dominance na mahirap labanan. Kahit alam mong may red flags, ang energy nila ay nagiging magnet na hindi mo maiwasan. Halimbawa, may isang babae na palaging composed at may commanding presence sa lahat ng sitwasyon. Kahit may kakulangan siya sa compatibility sa'yo, hindi mo maiwasang magbigay ng atensyon at respeto sa kanya dahil sa natural niyang aura. Psychologically, ang tao ay instinctively na-attract sa energy na nagpapakita ng power at self-assurance. Ang charisma ay nagtitrigger ng dopamine sa utak, kaya nagkakaroon ng emotional pull kahit hindi mo gusto o alam mo na mali ang connection. Ang problema, kapag sobra kang nabighani sa aura ng iba, nawawala ang objectivity. Nagiging blinded ka sa faults at hindi nakikita ang tunay na alignment sa values at goals mo. Kapag nakikilala mo ang pattern na ito, natututo kang obserbahan ang tao at hindi basta-basta nadadala ng charm o impression. Ang high-value male ay nakakadistinguish ng authentic value sa superficial allure. Sa huli, ang karisma at aura ay malakas na tool sa attraction. Pero dapat itong suriin sa konteksto ng compatibility at purpose. From to avoid the discipline ng ay nakikita sa kakayahan niyang manatiling objective at selective sa pagpili ng tao sa paligid niya. Number 6.
Nahuhulog ka sa tao dahil sa kanyang pagpapakita ng pansin at pag-aalaga. Minsan, nahuhulog tayo sa maling tao dahil sa paraan nila ng pagpapakita ng tunay na interest sa atin. Kapag may naglalaan ng oras, nakikinig sa sinasabi natin, at nagpaparamdam na importante tayo, natural na nagkakaroon tayo ng emosyonal na koneksyon kahit hindi sila tugma sa ating values o goals. Halimbawa, may babae na palaging available sa chat, nagre-react sa lahat ng ginagawa mo, at nagbibigay ng suporta sa bawat maliit na tagumpay mo. Kahit hindi siya compatible sa long-term aspirations mo, nadarama mo ang sense of significance at attention sa kanya. Sa psychology, ang consistent na attention at care ay nagtitrigger ng emotional attachment sa utak natin. Kahit alam nating mali ang connection, ang subconscious natin ay nagre-react sa pagmamalasakit na natatanggap. Ang problema, kapag sobra ang emotional reliance mo sa ganitong uri ng tao, nawawala ang objectivity at nagiging dependent ka sa validation nila. Nasisira ang focus mo sa sariling growth at priorities. Kapag na-recognize mo ang pattern na ito, mas madali mong mapipili ang taong tunay na may positive influence sa buhay mo. Nakakatulong ito para manatili kang emotionally stable at independent. Ang high-value male ay nakaka-observe ng behavior ng iba at hindi basta nadadala ng pagpapakita ng attention. Alam niya kung kailan magpapakita ng appreciation at kailan magtatakda ng boundaries. Sa huli, ang disiplina sa sarili at awareness sa dynamics ng attention at care ay susi para hindi mahulog sa maling tao. Ang tunay na value mo ay nakikita sa kakayahan mong panatilihin ang kontrol sa emosyon at relasyon mo. Number 7. Nahuhulog ka sa tao dahil sa kanyang misteryo at hindi madaling makilala. Minsan, ang dahilan kung bakit napupunta ang emosyon natin sa maling tao ay dahil sila ay misteryoso at mahirap basahin. Ang hindi mo agad nakikita o nauunawaan sa kanila ay nagdudulot ng curiosity at challenge na nagpapanatili ng interes mo kahit alam mong hindi sila tugma sa buhay mo. Halimbawa, may babae na hindi laging bukas sa sarili niyang emosyon, hindi agad nagbabahagi ng personal na detalye at may kakaibang aura ng secrecy. Dahil dito, naiisip mo na kailangan mong mag-invest ng oras at effort para makilala siya at unti-unti nadadala ka sa connection na hindi sustainable. Sa psychology, ang human mind ay natural na na-engage sa novelty at unpredictability. Kapag may taong hindi agad nakikita o naiintindihan, mas tumataas ang dopamine at curiosity na parang reward system sa utak mo. Ang problema, kapag sobra kang nahuhulog sa misteryo ng iba, nawawala ang clarity at objectivity. Madali kang mahulog sa illusion at pwede kang manipulahin ng taong iyon nang hindi mo namamalayan. Kapag nai-recognize mo ang pattern na ito, matututo kang obserbahan ang tao nang hindi basta nadadala ng curiosity. Magkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw sa compatibility at tunay na intentions. Ang high-value male ay nakakadistinguish sa tunay na value ng tao at sa superficial na misteryo. Alam niya kung alin ang makakatulong sa growth niya at alin ang distraction lamang. Sa huli, ang pagkilala sa attraction, sa mystery ay nagtuturo kung paano maging strategic sa relationships. Ang control sa sarili at awareness sa dynamics ng tao ay nagpoprotekta sa emosyon at future mo. Number 8. Nagiging dependent ka sa tao dahil sa kanyang emotional availability. Minsan, nahuhulog tayo sa maling tao hindi dahil sa physical o personality traits, kundi dahil laging nandyan sila para sa atin sa oras ng pangangailangan. Ang consistent na emotional support nila ay nagiging comfort zone at unti-unti, nagiging dependent tayo sa presensya at opinyon nila. Halimbawa, may babae na laging handang makinig sa problema mo, nag-aalok ng payo at nagpaparamdam na naiintindihan ka. Kahit hindi siya compatible sa goals at values mo, nagiging importante siya sa araw-araw mo dahil sa support na ibinibigay niya. Sa psychology, ang emotional availability ay nagtitrigger ng sense of safety at belonging. Ang utak natin ay nagkakabit ng comfort sa tao, kaya kahit mali ang relasyon, hindi mo basta kayang bitawan ang connection. Ang problema, kapag sobra kang dependent sa emotional availability ng iba, nawawala ang independence at self-reliance mo. Mas nagiging vulnerable ka sa manipulation at kadalasan, nauuna ang emosyon ng ibang tao kaysa sa sariling growth mo. Kapag nai-recognize mo ang pattern na ito, matututo kang mag-set ng boundaries at hindi basta-basta madadala ng emotional comfort ng iba. Mahalaga ang balance sa pagbibigay at pagtanggap ng suporta. Ang high-value male ay nakaka-maintain ng control at hindi nagiging dependent sa availability ng ibang tao. Alam niya kung paano mag-prioritize ng sarili niyang stability at goals. Sa huli, ang awareness sa dynamics ng emotional support ay nagtuturo sa iyo kung paano manatiling independent
at focused sa sariling progress. Ang tunay na lakas ng lalaki ay nakikita sa kakayahan niyang mag-manage ng sariling emosyon at hindi maging dependent sa iba. Number 9. Napapabayaan mo ang sarili dahil sa pagtutok sa problema ng iba. Minsan, nahuhulog tayo sa maling tao dahil sobra tayong nakatuon sa kanilang problema at emosyon. Kahit alam natin na hindi sila aligned sa goals o values natin, nagiging priority natin ang kanilang pangangailangan kaysa sa sarili. Halimbawa, may babae na laging may emotional issue or stress at ikaw ang palaging handang makinig, magbigay ng payo at mag-adjust sa mood niya. Unti-unti napapabayaan mo na ang sariling growth at personal priorities mo dahil sa pagtutok sa kanya. Sa psychology, ang pattern na ito ay tinatawag na emotional overinvestment. Kapag sobra ang effort mo sa ibang tao, nawawala ang balance at nagiging dependent ka sa validation or feedback nila. Ang problema, kapag tuloy-tuloy ang ganitong behavior, nagiging drained ka emotionally at physically. Nawawala ang focus mo sa career, goals, at self-improvement dahil sa energy na ibinibigay mo sa maling tao. Kapag na-recognize mo ang ganitong dynamics, mas madali mong maset ang boundaries at ma-prioritize ang sarili. Ang awareness ay susi para hindi maligaw sa relasyon o connection na hindi nagdadala ng long-term value sa buhay mo. Ang high-value male ay nakaka-assess ng situation at hindi basta-basta nagiging over-invested sa ibang tao. Alam niya kung saan ilalagay ang effort at kung kailan dapat mag-focus sa sariling growth. Sa huli, ang pagkilala sa pattern ng emotional overinvestment ay nagtuturo sa iyo kung paano manatiling independent, focused, at resilient. Ang tunay na value ng lalaki ay nakikita sa kakayahan niyang panatilihin ang kontrol sa sarili at hindi malunod sa problema ng iba. Number 10. Nalilito ka dahil sa mixed signals at hindi malinaw na intensyon. Madalas nating nasasaktan o nagkakalito sa maling tao dahil sa mixed signals na ibinibigay nila. Hindi malinaw kung ano ang gusto nila o kung paano sila nakikita ang relasyon. Kaya nagkakaroon tayo ng overthinking at emotional dependency. Halimbawa, may babae na minsan ay nagpapakita ng interest at minsan ay distant o nagbibigay ng atensyon sa oras na gusto niya lang. Dahil dito, naiisip natin na may pag-asa pa kahit paulit-ulit na itong nagdudulot ng stress at pagkabigo. Sa psychology, ang mixed signals ay nagtitrigger ng uncertainty at intermittent reinforcement sa utak. Ang unpredictability ay nagiging emotional hook na nagpapanatili ng focus mo sa kanya kahit hindi healthy ang sitwasyon. Ang problema kapag sobra kang nag-focus sa mixed signals, nawawala ang clarity at objective thinking. Ang energy mo ay nauubos sa pag-interpret ng kilos ng iba kaysa sa pagtutok sa sarili mong growth at priorities. Kapag na-recognize mo ang ganitong dynamics, mas madali mong ma-maintain ang emotional control at hindi basta-basta madadala ng inconsistency ng ibang tao. Nakakatulong ito para manatiling strategic at aware sa relasyon o connection. Ang high-value male ay nakaka-assess ng intentions ng iba at hindi nadadala sa uncertainty o manipulation. Alam niya kung kailan dapat mag-invest at kailan dapat lumayo para protektahan ang sarili. Sa huli, ang awareness sa mixed signals at hindi malinaw na intentions ay nagtuturo sa iyo kung paano panatilihin ang focus sa sariling value, growth at long-term goals. Ang tunay na lakas ng lalaki ay nakikita sa kakayahan niyang manatiling objective at hindi malunod sa confusion ng iba. Number 11. Nahihirapan ka dahil sobrang emotional mong involvement. Minsan, nasasangkot tayo sa maling tao dahil sobra tayong nag-i-invest ng emosyon sa kanila. Kahit mali ang relasyon o connection, napapansin natin ang bawat kilos nila at nababahala sa bawat galaw o desisyon nila na nagiging sanhi ng stress at overthinking. Halimbawa, may babae na palaging nagre-react sa bawat post o message mo at inaasahan na laging available ka sa kanya. Dahil dito, nagiging priority mo ang kanyang emosyon kaysa sa sarili mong growth at goals. Unti-unti, nawawala ang balance sa buhay mo. Sa psychology, ang sobrang emotional na involvement ay nagdudulot ng attachment at dependency kahit mali ang relasyon. Ang utak natin ay nagkakabit ng happiness at validation sa presence at feedback ng ibang tao na nagiging sanhi ng emotional drain. Ang problema, kapag tuloy-tuloy ang ganitong behavior, nawawala ang focus sa personal development at self-care. Madali kang mamanipulate ng iba at nagiging prone sa toxicity sa relasyon. Kapag na-recognize mo ang pattern na ito, mas madali mong maset ang emotional boundaries at mapanatili ang independence. Ang awareness ay susi para hindi basta-basta malunod sa emosyon ng iba. Ang high-value male ay nakakakontrol ng emosyon at hindi nadadala sa overinvestment. Alam niya kung saan ilalagay ang effort
at paano panatilihin ang sariling stability. Sa huli, ang pagkilala sa sobrang emotional na involvement ay nagtuturo sa iyo kung paano maging emotionally mature, selective sa relasyon, at manatiling aligned sa long-term goals at personal growth. Number 12. Nahihirapan ka dahil sa pagkakaroon ng mataas na expectations sa iba. Minsan, nasasangkot tayo sa maling tao dahil sobra ang inaasahan natin sa kanila. Iniisip natin na dapat laging perfect o palaging tugma sa gusto natin, kaya nagkakaroon tayo ng disappointment at frustration kapag hindi nila natutugunan ang expectations na yon. Halimbawa, may babae na hindi palaging available o hindi sumasang-ayon sa lahat ng plano mo. Dahil sa mataas mong expectations, naiisip mo agad na may mali sa kanya o sa relasyon, kahit normal lang na may differences sa preferences at priorities. Sa psychology, ang sobrang mataas na expectations ay nagdudulot ng stress at over-analysis. Ang utak natin ay naghahanap ng consistency at alignment sa desired outcome, kaya kahit hindi harmful ang situation, nagiging emotionally draining ito. Ang problema, kapag hindi mo na-manage ang expectations mo, nagiging sanhi ito ng conflict at misunderstanding sa relasyon. Madali kang madadala ng frustration and hindi nakikita ang tunay na value ng tao sa paligid mo. Kapag na-recognize mo ang pattern na ito, mas madali mong mai-adjust ang perspective at maging realistic sa taong kinakausap mo. Ang awareness ay nagbibigay ng emotional balance at mas malinaw na decision-making sa relasyon. Ang high-value male ay may kakayahang mag-set ng realistic expectations at hindi basta nadadala ng perfectionism sa iba. Alam niya kung alin ang dapat bigyan ng effort at alin ang hindi worth ng sobra. Sa huli, ang pagkilala sa dynamics ng mataas na expectations ay nagtuturo sa iyo kung paano manatiling objective, emotionally balanced, at focused sa sariling growth at long-term goals. Ang tunay na lakas ng lalaki ay nakikita sa kakayahan niyang manatiling grounded at rasyonal sa bawat relasyon. Kung nakita mo ang mga senyales na ito sa paligid mo, tandaan na ang kaalaman ay kapangyarihan. Hindi ito para manipulahin, kundi para maunawaan ang dynamics ng relasyon at panatilihin ang kontrol sa sarili mong emosyon. Ang Duraynaw lalikin ay aware sa mga signals, may emotional intelligence, at hindi basta-basta nadadala ng instincts or impulses. Sa pamamagitan ng pag-observe at pag-intindi, mas nagiging malakas at strategic ka sa pakikitungo sa babae. Kung gusto mong mas maging matalino sa psychology ng babae at sa dynamics ng attraction, huwag kalimutang isubscribe ang Darkness of Truth. Dito, patuloy kang matututo ng mga taktika at insights na makakatulong sa personal growth mo. Mag-click ng bell notification para lagi kang updated sa mga bagong video na puno ng dark psychology tips at strategies. Huwag mong palampasin ang pagkakataon na palakasin ang sarili mong value at mindset. Kung naniniwala ka na karapat-dapat kang maunawaan at respetuhin ng kahit sinong babae, mag-subscribe ka. Pero kung mas okay sa'yo na palaging maligaw at baliwalain, pwede ka nang mag-scroll. Para sa mga lalaking may prinsipyo, simulan na natin. Salamat sa panonood at tandaan, ang awareness at tamang diskarte ay susi para maging high value at emotionally intelligent na lalaki sa mundo ng relasyon at interaction.